beloved Boss Mike Cervera. Nako, Sara Duterte, minumulto mga kababayan. Oo, eto na. Pasok. Republika ng Pilipinas. Nako, kilala nyo ba to? Oh, Mima Otlum, ang Mima ng Bayan and the internet's most trending personality. Nagsalita na at naglabas ng saloobin sa ipinamalas na pag-uugali ni VP Sara kamakailan lamang. Bilang Vice President ng Republika ayan na. Kilala nyo ba to? Yung mukhang multo? Yan po si Utlom. Si Multo. Oo, Utlom. Binaliktad yung multo. Oo. Eto na, Sara. Kala mo, Sara, ikaw lang may multo? Eto, meron kami. Multo rin, oh. Pasok. ng Pilipinas, masasabi ko na dapat ikay may dignidad. Ulitin mo. Banata mo, ulitin mo. Na pag-uugali ni VP Sara kamakailan lamang. Bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas, masasabi ko na dapat ikay may dignidad. Tama, di ba? Bilang isang vice presidente, dapat ikaw ay may dignidad. Tama si Utlom. Utlom pala multo eh. Okay. Na dinadala mo po ang ating bansa. Oo nga, o yan o, binugbog mo. Bilang pangalawang pangulo sa ibang panig ng mundo. So, ang pagmumura po ng isang vice-presidente, sa palagay ko po ay very disgracing sa ating pong bansang Pilipinas. Ang ina ninyong lahat. Dahil kung meron man dapat nga na maging modelo o role model ang mga Pilipino para igalang tayo ay mismo yung mga nakaupuan, no? Pero kung kakikitaan po natin na kagaspangan ng pagsasalita at ugali ang isang nanunungkulan sa atin ay nakakabagabag po yata ng kalooban. Tama. Kaya masasabi ko po ay it is very disturbing. Tama yan. Sa ngayon, yung mga napapanood po natin about our Vice President. Kita nyo? Buti pa to, may laman ng ulo. Ganito dapat tuloy. Confidential fan, root word confidential. Ibig sabihin ito'y sikreto. Diba? So why would I answer to them? Pero bilang ito po ay pera ng ating bansa, ito po ay maaaring i-audit ng Commission on Audit ng Pilipinas para maipaliwanag talaga kung saan ginamit at ginastos ang pera ng ating bayan. At iyon ay dapat malaman ng tao. Why would I answer to them? Ngayon, kung ang kinauukulan na kino-question sa ganitong mga pondo ay hindi sumagot, ibig sabihin lamang ay quote-unquote baka meron itong tinatago dahil black and white, transparency alike ay kailangan ng bawat Pilipino ang totoong nangyari, totoong kaganapan, totoong sagot sa mga tanong na itinatanong ng ating mga Commission on Audit. So, dapat itong masagot. Si Mary Grace Piatos, Si Mary Grace maaaring tao, pero yung Piatos, chichirya yan, I have no comment on that, no? Kaya, this, I think, would be a dummy account, no? Na pinaglagyan o pinaglagakan ng pera na ginastos. No? Alam nyo ba na ang pagmumura ng isang public official ay isang pagbaliwala sa Republic Act No. 6713 o mas kilala bilang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na naglalayong pagtibayin ang prinsipyo ng opisina na hawak ng isang lingkod publiko. Ito'y isang position of public trust. Ang pagmumura ng Vice Presidente ay hindi alinsunod sa Section 4B ng RA 6713 na tumutukoy sa professionalism bilang isa sa mga 8 norms of conduct of public officials and employees. Correct. VP Sara, hindi po ako kalaban. Ako po ay bumoto pa sa inyo nung nakaraang halalan. Pero ngayon, bilang isang Pilipino, ako po ay naninindigan para po sa aking mga kababayan. Nako. Na kung meron man po dapat na magbigay ng role model ay kayo. Ina ninyong lahat.
ang pagsasalita po ng ganyang mga napakababang uri ng pananalita ay napakadumi. Maaaring parang kanal. Putak na mukha! Na hindi dapat lumalabas sa inyong bibig dahil nga po kayo ang pangalawang pangulo ng bansa natin. Ano po? Kailangan kinakakitaan kayo ng dangal, edukasyon, at talagang totoong pagmamahal na yumayakap sa sambayan ng Pilipino. Pero sa nangyari pong ito, nawala po lahat, no? Sa aking pananaw po, pagiging aura ng pagiging Vice President. Parang nagsalita, taga-kanto lang, ganito lang. Pero, alam niyo po ba, Ma'am Sara, maaari naman po kayong magsabi na kayo ay galit sa isang tao. Putak na mukha! Pero hindi kayo gagamit ng ganung uri ng pananalita. Bukod pa rito, makailang ulit rin binanggit ng Vice Presidente ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker Martin Romualdez na nag-udyok sa NBI at iba pang security agency ng gobyerno na magsagawa ng investigasyon ukol dito. Ang pagbabantang ito sa buhay ng presidente ay pasok sa probisyon ng Republic Act 11479 o mas kilala bilang Anti-Terror Law na maaaring magresulta sa pagkatanggal ng isang public official mula sa kanyang pwesto. Ang Anti-Terror Law ay naisabatas noong 2020 sa ilalim ng pamumuno ni former President Rodrigo Roa Duterte, na ama naman ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakataong ito, mukhang ang Vice Presidente pa ang masasampulan ng hukuman sa paglabag sa batas na ang ama niya mismo ang naglagda. Sumikat po ang Pilipinas sa buong mundo sa maling kadahilanan dahil po ito sa pangwawalang hiya ng isang Vice Presidente sa ating mga batas, sa ating administrasyon at gobyerno. May pagbabanta pa. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. You know, and grave threat is against the law and it is punishable by the law. Lalo na kung ikaw po ay personalidad na may kakayahan ng umupa, merong kakayahan ng kumuha ng platoon para pumatay talaga sa tao. So may mga pagbabasihan dyan. Ano po? Hindi po ako abogado pero ramdam ko po na sa ganoong aspeto, baka nga, diba? Paano kung may mangyari na ganoon? Sino ang sisisihin? Di kayo po dahil pagbabasihan ang video na kumalat na nagbanta po kayo. Ang tunay na paghingi ng tawad na nanggagaling sa puso ay nararamdaman niya ng lahat. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Masama yan. Ang Diyos na nagpapatawad, ma'am. Tao ka lang. Forgive someone na nagkamali sa atin. Dahil kapag dinala natin ang galit sa ating puso hanggang mamatay tayo, hindi ka na makakarating sa langit niyan. Dito mo na lang paikot-ikot ka. Gusto mo po. Sinabi niya yun? Well, I don't think so. Hindi magpapaagaw ng posisyon si Satanas. Siya na nga yung naghahari, din kukunin pa. Diba? Well, agawin ang pagka-presidente. It is for the Republic of the Philippines to decide who will be the next president of the Republic of the Philippines. Yo! BBM, pero ilang beses na silang nag-pay. Well, if there's what you call that, evidence, then pwede na ipa-evict ang presidente. Pero kung walang ebidensya, walang matibay na ebidensya, walang kasong maihaharap sa presidente at hindi siya matatanggal sa pwesto. Anumang krimen, anumang mga against the law na mga batas ay kailangan ng ebidensya, masusing pag-aaral para ito ay maisagawa, maikaso at mabigyan ng aksyon sa ating saligang batas at sa ating mga hukuman. Kaya ang masasabi ko po, no evidence, no case, walang aalis. Ayos, ano? Ayos ba? Ayos? Ngayon ikumpara nyo yung utak ni Utlom. Saan? Sa mga bata ni Digong. Malayong utak nito. Mukha lang multo to. Pero mga kababayan, oo. Brinini. Matalino. Yan ang sinasabi ko eh. Ano? Mga DDS, Wala kayong sinabi rito. Yung mga
Yung mga ano dyan, oh. Ano? Ganito! Ganito dapat gayahin nyo! Si Utlom versus Sara, walang binatbat yung vice presidente nyo. Kung ang pagpabasihan lang talino, dito na ako. May laman yung sinasabi, oh. May sense, ganon. Oh, di ba? Okay, based on what I have watched on that video, my feeling as a Filipino, I am favor for the impeachment of the Vice President because kailangan ang Pangulo at Vice Presidente ng isang bansa may dignidad Yun. at may takot sa Yun. Diyos. Maaari po ba bigyan nyo ng dangalang yung sarili? Please do step down. Lagot ka ngayon, Sara. Ihanda mo na ang iyong farewell speech. Ayos, di ba? Oh, yan ang sinasabi ko mga kababayan. Etong si Utlom may utak pa talaga eh. Kukumpara nyo kay kukumpara nyo kay Sara, no? Oh, Sara, eto na multo mo. Tandaan mo, Sara. Oh, mga DDS. Si Sara, si Utlom. Si Utlom lang ang katapat niyan. Ha? Oh, Sara! Utlom lang ang katapat mo! Kahit wala na, oh. Kahit di na kami magsalita, siya lang, oh. Di ba? Galing to eh. Magaling, magaling. Mahusay eh, no? Mahusay! Di ba? Oh, yung farewell speech daw, ihanda mo na. Gusto nyo pa isa? Gusto nyo pa isa? Oh. Isa pa. Oh, panoorin nyo to, buo, ha? Oh, sige na, eto na. Oh, panoorin nyo ng buo, mga kababayan, ha? Para na sa ganon, maintindihan ng mga makakapanood na DDS dyan. Basta, eto lang, ha, mga kababayan, eto lang masasabi ko. Kung sa talino, hindi na, ha? Hindi na mananalo si Sara nyo rito. Oh, Utlom, pakitang gilas ka, ha? Utlom, pakitang gilas ka. Eto na, mga kababayan. Oh, pasok. Mima Otlum, ang Mima ng Bayan and the internet's most trending personality, nagsalita na at naglabas ng saloobin sa ipinamalas na pag-uugali ni VP Sara kamakailan lamang. Bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas, masasabi ko na dapat ikay may dignidad. Putak na mukha! Na dinadala mo po ang ating bansa. Bilang pangalawang pangulo sa ibang panig ng mundo. So, ang pagmumura po ng isang vice-presidente sa palagay ko po ay very disgracing sa ating pong bansang Pilipinas. Ang ina ninyong lahat. Dahil kung meron man dapat nga na maging modelo o role model ang mga Pilipino para igalang tayo ay mismo yung mga nakaupo, no? Pero kung kakikitaan po natin na kagaspangan ng pagsasalita at ugali ang isang nanunungkulan sa atin ay nakakabagabag po yata ng kalooban. Kaya masasabi ko po ay it is very disturbing. Tama yan. Sa ngayon, yung mga napapanood po natin about our Vice President. Confidential fan, root word confidential. Ibig sabihin, ito'y sikreto. Diba? So why would I answer to them? Ano po, pero bilang ito po ay pera ng ating bansa, ito po ay maaaring i-audit ng Commission on Audit ng Pilipinas para maipaliwanag talaga kung saan ginamit at ginastos ang pera ng ating bayan. At iyon ay dapat malaman ng tao. Why would I answer to them? Ngayon, kung ang kinauukulan na kino-question sa ganitong mga pondo ay hindi sumagot, ibig sabihin lamang ay quote-unquote baka meron itong tinatago dahil black and white, transparency alike ay kailangan ng bawat Pilipino ang totoong nangyari, totoong kaganapan, totoong sagot sa mga tanong na itinatanong ng ating mga Commission on Audit. So, dapat itong masagot.
Si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, si Mary Grace maaaring tao, pero yung Piatos, chichirya yan, ano po. I have no comment on that, no? Kaya, this, I think, would be a dummy account, no? Na pinaglagyan o pinaglagakan ng pera na ginastos. No? Alam nyo ba na ang pagmumura ng isang public official ay isang pagbaliwala sa Republic Act No. 6713 o mas kilala bilang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na naglalayong pagtibayin ang prinsipyo ng opisina na hawak ng isang lingkod publiko. Ito'y isang position of public trust. Ang pagmumura ng Vice Presidente ay hindi alinsunod sa Section 4B ng RA 6713 na tumutukoy sa professionalism bilang isa sa mga 8 norms of conduct of public officials and employees. BP Sara, hindi po ako kalaban. Ako po ay bumoto pa sa inyo nung nakaraang halalan. Ano po, pero ngayon, bilang isang Pilipino, ako po ay naninindigan para po sa aking mga kababayan na kung meron man po dapat na magbigay ng role model ay kayo. Putang ina ninyong lahat. Ang pagsasalita po ng ganyang mga napakababang uri ng pananalita ay napakadumi. Maaaring parang kanal. Mababang uri daw. Mababang uri ka raw, Sara! Sabi ni Utlo mo, mababang uri ka raw. Oh, kita mo, buti pa to, may laman. Oh, wala pang advanced questionnaire yan. Paano kapag binigyan ko pa ng advanced questionnaire yan? Di lalo kang nalunod dito. Lalo kang lulunurin ni Utlo mo. Sara! Oh, ikaw mayroon ka pang pa-advance eh. Ito wala eh. Di ba? Oh, sige. Asya! Hindi dapat lumalabas sa inyong bibig dahil nga po kayo ang pangalawang pangulo ng bansa natin. Ano po? Kailangan kinakakitaan kayo ng dangal, edukasyon, at talagang totoong pagmamahal na yumayakap sa sambayan ng Pilipino. Pero sa nangyari pong ito, Narinig mo yun, Sarah? Totoong yumayakap sa sambayan ng Pilipino. Oo, hindi lang si Sulayka niyayakap mo. Sige. Oo, Utlom, alam mo ba? Si Sarah, si Sulayka lang niyayakap niya. Nagsumbong. Nagsumbong! Oh, di ba? Oh, Utlom, banatan mo uli. nawala po lahat, no? Sa aking pananaw po, pagiging ora ng pagiging Vice President. Parang nagsalita, taga-kanto lang, ganito lang. Pero, alam niyo po ba, Ma'am Sara, maaari naman po kayong magsabi na kayo ay galit sa isang tao. Putak na mukha! Pero hindi kayo gagamit ng ganung uri ng pananalita. Kita mo, pinagsabihan ka, Sarah? Si Utlom, oh. Bakit? Si Utlom lang, oh, pinagsasabihan ka, gumamit ka raw ng ibang mga pananalita na hindi kaaya-aya. Hindi yung parang nagsasalita ka sa kanto. So, ano, ibig sabihin? Ha? Tambay ka raw ba sa kanto? Pero mo, pinagsalitaan siya ni Utlom ng ganon. Wala, panis. Utlom pa lang yan, ha? Bukod pa rito, makailang ulit rin binanggit ng Vice Presidente ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker Martin Romualdez na nag-udyok sa NBI at iba pang security agency ng gobyerno na magsagawa ng investigasyon ukol dito. Ang pagbabantang ito sa buhay ng presidente ay pasok sa probisyon ng Republic Act 11479 o mas kilala bilang Anti-Terror Law na maaaring magresulta sa pagkatanggal ng isang public official mula sa kanyang pwesto. Ang Anti-Terror Law ay naisabatas noong 2020 sa ilalim ng pamumuno ni former President Rodrigo Roa Duterte na ama naman ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakataong ito, mukhang ang Vice Presidente pa ang masasampulan ng hukuman sa paglabag sa batas
na ang ama niya mismo ang naglagda. Sumikat po ang Pilipinas sa buong mundo sa maling kadahilanan dahil po ito sa pangwawalang hiya ng isang vice presidente sa ating mga batas, sa ating administrasyon at gobyerno. Yun! Diba, Banat Boy? Sino mas matalino sa'yo? Si Sara o si Utlom? Bata ko yan eh. Sige, tuloy. Pagbabanta pa. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Oh. No joke. You know, and grave threat is against the law and it is punishable by the law. Lalo na kung ikaw po ay personalidad na may kakayanang umupa, merong kakayanang kumuha ng platoon para pumatay talaga sa tao. So may mga pagbabasihan dyan. Ano po? Hindi po ako abogado pero ramdam ko po na sa ganoong Alam mo ba, Utlom, si Pusit abogado yon. Pero talagang bata mo ko. Oo, sa'yo na ako. Oo, tuloy. aspeto, baka nga, di ba? Paano kung may mangyari na ganoon? Sino ang sisisihin? Di kayo po dahil pagbabasihan ang video na kumalat na nagbanta po kayo. Ang tunay na paghingi ng tawad na nanggagaling sa puso ay nararamdaman niya ng lahat. Pero po ako, Siya hindi magpapatawad, Utlom. Hindi daw siya magpapatawad. hindi po talaga ako magpapatawad. Masama yan. Ang Diyos nga nagpapatawad, ma'am. Oo, kita mo, ang Diyos nga, wala naman silang Diyos. Wala daw siyang Diyos. Hindi daw siya naniniwala. Tao ka lang. Forgive someone na nagkamali sa atin. Dahil kapag dinala natin ang galit sa ating puso hanggang mamatay tayo, hindi ka na makakarating sa langit niyan. Hindi naman, ayaw niya naman sa langit, sa impyerno yan ang gusto. Parehas ng tatay niya, sa impyerno daw sila pupunta eh. Dito ka na lang paikot-ikot ka. Gusto Sino mo nga daw yung presidente ng impyerno? Sinabi niya yon? Well, I don't think so. Hindi magpapaagaw ng posisyon si Satanas. Ay, nako. Oy, Sara. Sorry daw kayo ng tatay mo, hindi daw magpapaagaw ng posisyon si Satanas. Kasi Utlom eh. Oo. Siya na nga yung naghahari, dun kukunin pa. Di ba? Gusto niya nga tinagawin yung pagka-presidente. Well, agawin ang pagka-presidente. It is for the Republic of the Philippines to decide who will be the next president of the Republic of the Philippines. Yun! Kasi lang i-impeach si BBM pero Tao yung taong bayan daw ang magpapasya kung sino ang susunod na Pangulo. ilang beses na silang nag-pay. Well, if there's, what you call that, evidence, then pwede na ipa-evict ang presidente. Pero kung walang ebidensya, walang matibay na ebidensya, walang kasong maihaharap sa presidente at hindi siya matatanggal sa pwesto. Anumang krimen, anumang mga against the law ng mga batas ay kailangan ng ebidensya, masusing pag-aaral para ito ay maisagawa, maikaso at mabigyan ng aksyon sa ating saligang batas at sa ating mga hukuman. Kaya ang masasabi ko po, no evidence, no case. Okay tayo! Galing no, ang galing ni Utlom ano. Kita nyo? Oh, ano? Mga bata ko. Oh, ano, yung mga ano, oy, Banat Boy, oh, ano, yung mga kaibigan mo, ano? Ha? Kita mo? Alam nyo, Sara, Utlom, walang panalo. Oh, ganito, gumawa ng content. Puta, tuloy. Lang aalis. Pabor ko ba ma-impeach itong vice-president? Okay, saligang batas at sa ating mga hukuman. Kaya ang masasabi ko po, no evidence, no case. Walang aalis. Pabor ko ba ma-impeach itong vice-president? Walang evidence, walang aalis. May evidence kay Sara, umalis. Ganun lang yun. Oh, di ba, mga DDS, oh. May evidence? Kayo kay Pangulong Bongbong? Wala. Nga. Kay Sara, meron na. Meron ng impeachment, nakasampa. Meron pang mga ano, kung ano-ano pa. Kilala nyo ba nagsasalita? Yung nag-i-interview, kilala nyo ba? Si Madam Elian.
Oh, tuloy. Okay, based on what I have watched on that video, my feeling as a Filipino, I am favor for the impeachment of the Vice President because kailangan ang Pangulo at Vice Presidente ng isang bansa may dignidad Ha? at may takot sa Diyos. Correct! May dignidad at may takot daw sa Diyos ang Vice Presidente at Presidente, mga pinakamataas na leader. Pero mga kababayan, si Sara wala eh. Utlom, ayos Maaari po ba bigyan nyo ng dangalang yung sarili? Please do step down. Lagot ka ngayon, Sara. Ihanda mo na ang iyong farewell speech. Ayos. Lagot ka, Sara. Ihanda mo na yung farewell speech mo. Ayos ba? Malupit ba yung mga bata natin? Ulitin ko ulit. Nagkamali ba tayo? Ha? Sino naman ang makakagawa niyan? Sa lahat ng mga tumulig siya sa akin. Sa lahat ng mga vlogger na tumulig siya kay Mike Cervera. Dahil sa pagpapabalik ko daw sa mga yan. Hindi nyo kaya yung mga utak ng mga bata ko. Kung alam ko lang na kaya nyo, kayo na yung pinagawa ko. Kasi hindi nyo naman kakayanin yung ganitong klase ng utak eh. Hindi nyo kaya. Kaya, ganon, ha? Ano? Okay na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera, lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.